Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Biboy. Isang batang palaboy na nawalay sa kanyang mga magulang hanggang sa nakakilala siya ng isang matandang lalaki na kukupkup at mag-aalaga sa kanya. Ngunit sa kabila noon ay may ipapamana sa kanya ang matanda na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at gigising sa iba niyang pagkatao. Ano ang mangyayari sa kanya? Makakayanan niya kaya ang mga pagbabagong ito? At makakamtan pa kaya niya ang kanyang inaasam na makasamang muli ang kanyang mga magulang? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ale, pwede po ba ako makahingi ng makakain? Sige na po. Gutom na po talaga ako eh. Ano ba bata? Umalis ka nga sa harap ng tindahan ko. Wala akong pagkain may bibigay sa'yo. Kaya alis na. Alis! Kahit tubig na lang po sana. Sige na po. Pakiusap naman po, Ali oh. Gutom na po talaga ako at nauuhaw pa. Sandali. Tubig pa lang gusto mo ha? Teka lang. At bibigyan kita ng tubig. Salamat naman at makakainom na rin ako. Oh, heto ang tubig na hinihingi mo. Bakit niyo po binuhos sa akin ng tubig, Ali? Dahil istorbo ka sa pagtitinda ko. Kaya pwede ba? Lumayas-layas ka na sa harap ko at baka lalong malasin ang tindahan ko. Napakasama niyo. Isinusumpa ko ang araw na to. Pagbabayarin kita balang araw sa kasamaan ng ugali mo. Ako mismo magpaparusa sa'yo. Isinusumpa ko. Balang araw, ikaw naman na magmamakaawa sa akin. Taong 1998, isang batang lalaki ang palaboy sa lansangan sa baryo Masapot sa probinsya ng Quezon. Nakikita ito ng mga naninirahan doon na namumulot ng basura o mga plastic bottles. Saka dinadala niya sa mga junk shop para ibenta. Sa ganoong paraan ay nakakabili siya ng pagkain niya kahit paano. Yung makakain siya kahit isang beses man lang sa isang araw ay sapat na para sa kanya. Ngunit kahit araw-araw itong nakikita ng mga residente doon, wala ni isa sa kanila ang nagtangkang kupkupin o tulungan man lang ang bata. Dahil nga sa mga bali-balitang may aswang sa bayan nila, nag-aalala silang baka kabilang ang batang ito sa mga aswang na pagala-gala at nagpapanggap lamang bilang isang pulubi. Siya ay si Biboy. Walang nakakaalam ng eksaktong edad niya. Ngunit sa tansya ng mga nakakakita sa bata ay nasa 9 o 10 taong gulang siya. Kung ilang taon na siyang pagala-gala sa baryong yun, ay walang makakapagsabi. Dahil sa pagod sa paglalakad at maging dala din ng matinding gutom, naupo na lamang si Biboy sa ilalim ng isang punong mangga. Pinakawalan ang sunod-sunod na malalalim na paghinga, saka unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nanay! Tatay! Nasaan po kayo? Ilang taon na po ako naghahanap sa inyo. Ngunit hanggang ngayon po, hindi ko pa din po kayo nakikita. Asa na po ba kayo? Napapagod na po ako at nahihirapan na sa buhay. Dahil mag-isa lang po ako. Sana po'y makita ko na po kayo. Nay! Tay! Sa hindi kalayuan sa punong pinagpapahingahan ni Biboy, may isang matanda na parating. Natanaw na niya ang batang nasa ilalim ng puno. Habang palapit siya dito, unti-unting lumilinaw ang anyo nito sa matanda. Pagtapat niya sa kinaroroonan ng bata,
ay tiningnan niya ito. Nakaramdam siya ng awa para sa batang nasa kanyang harapan. Madungis ito at maasim na ang amoy. Wari gutom na gutom base sa itsura nito. Totoy, bakit ka umiiyak? At bakit nag-iisa ka dito? Asa na mga magulang mo? Itinaas niya ang kanyang ulo upang makita ang mukha ng matandang nasa kanyang harapan. Wala na po akong mga magulang. Palaboy-laboy lang po ako kung saan-saan. Sa kalye po ako natutulog. May kakaibang lungkot sa mata na matanda pagkarinig sa sinabing yun ng bata. Gusto mo bang sumama sa aking bahay? Maaari kang tumuloy muna doon hanggang gusto mo. Total ay mag-isa lamang din ako doon. Talaga po? Pwede po ba? Oo naman. Kaya lang malayo sa bayan ng bahay ko. Nasa panampay ng kabundukan. Ayos lang ba sa'yo? Opo. Ayos lang po sa akin. Ang mahalaga lang naman po sa akin ay meron po ako matutuluyan. Ilang taon na din po kasi ako natutulog sa lansangan eh. Matagal ko na naririnig sa bayan na may batang pulubi nga daw na pag-alagala doon at tumihingi ng pagkain. Hindi ko naman nakalain na ikaw pala yun. Palibasa ay minsan lamang ako bumababa sa bayan. Sumasakit na kasi mga tuhod ko sa malayong lakarin. Salamat po at natagpuan niyo po ako dito, Lolo. Dahil kayo lang po nag-iisang nag-alok po ng tulong sa akin. Mula ngayon po, hindi na po ako mag-iisa. Habang naglalakad ay panakanakang nagkikwentuhan ang dalawa sa daan. Tinanong ang pangalan ng bawat isa hanggang sa tuluyang makapagpalagayan ng loob ang dalawa. Malayo sa kapatagan ang bahay ng matanda. Nag-iisa lamang ito sa gitna ng kabundukan. Bumungad sa bata ang isang may kalumaan ng bahay kubo. Butas-butas na ang mga dingding nito at tumatagos ang sinag ng araw sa loob. Pero kahit na bakas ang kahirapan sa bahay na yon, nagpapasalamat pa rin siya sa may-ari dahil siya lamang ang nag-iisang taong nagmagandang loob na kupkupin siya. Pagdating sa bahay ay dumiretso na kagad sa kusina si Lolo Gimo. Naghanda ito na makakain nilang dalawa sa lamesa. Pagkatapos ay tinawag nito si Biboy na abala pa rin sa pagmamasid sa paligid. Apo, halika na! Kumain ka na muna rito. Damihan mo, kain na! Dahil alam kong gutom na gutom ka na. Salamat po, Lolo. Ang dami ng inihanda niyo po. Baka po wala na tayong makain mamayang hapunan. Naku huwag mo nang alalahanin yon. Maaari naman tayong bumalik sa bayan para bumili ulit. Lolo, matanong ko lang po. Wala po ba kayong asawa o mga anak? Matagal nang patay ang aking asawa. Ang mga anak ko naman, pinabayaan na ako. Nakalimutan na yata nilang buhay pa ang tatay nila. Pero kahit na ganun pa man, masaya ako para sa kanila dahil naging maayos na ang kanilang buhay. Kawawa naman po pala kayo. Sana isang araw, maisip po nilang dalawin kayo. Nako, malabo nang mangyari yun. Wala na sila dito sa Pilipinas. Lahat ay nasa ibang bansa na, kasama ang kanilang pamilya. Kaya wala silang dahilan para bumalik pa dito. Kaya heto ako, nagtitinda ng langis ng nyog para makabili ng pagkain. Nakakalungkot naman po ang nangyari sa inyo, Lolo. Hayaan niyo po. Aalagaan ko po kayo at hindi ko po kayo iiwan. Salamat, Biboy. Napakabait mong bata. Sana mahanap mo na ang iyong pamilya para may mag-aalaga na sa'yo. Matagal ko na pong pinapanalangin yan, ang makita't makasama ko po sila. Pero sa tagal ng panahon na hindi ko po sila nakikita, nakalimutan ko na po ang itsura nila. Kung minsan nga po sa gabi, pag natutulog ako sa gilid ng lansangan, tumitingala po ako sa langit. Pilit ko pong inaalala sa isip ko ang itsura ng nanay at tatay ko. Pero hindi ko na po talaga maalala eh. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan kita. Kahit matanda na ako, hindi kita pababayaan. Biglang naluwa si Biboy sa sinabing yun ng matanda.
Napakapalad niya dahil sa wakas may masisilungan na siya at matatawag na pamilya. Kinagabihan, maagang nakatulog si Biboy. Samantalang si Lolo Gimu naman ay matamang pinagmamasdan siya. Nang bahagyang natanggal ang kumot nito, ay ibinalik ng matanda. Pagkatapos ay pumunta na ito sa kanyang papag na higaan sa tapat lang ng hinihigang malapad na kahoy ng bata. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang malalim na ang tulog ng bata, saka siya umalis upang magtungo sa kagubatan. Nagtungo ang matanda sa pinakapusod ng gubat kung saan naroon ang kanyang ginawang altar. Doon siya nagdadasal at nag-oorasyon gabi-gabi. Pagkatapos ay nagpapahid siya ng langis sa buong katawan niya. Pagkatapos na makapagpahid ng langis, ay unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Ang dating matandang anyo niya ay nagiging isang napakalaking ibon. Isang ibon na kinatatakutan ng lahat. Napakalaki nito kaysa sa karaniwang panggabing ibon na lumilipad sa kagubatan. Ang mga hayop na maliligaw sa kabundukan ay kanyang hinuhuli upang maging pagkain sa mga susunod na araw. Nagsinungaling siya sa bata kanina dahil hindi naman siya talaga bumibili ng pagkain sa bayan, kundi mga hayop sa kagubatan ang kanyang nagiging pagkain. Yun ay dahil hindi talaga siya isang pangkaraniwang tao, kundi isang aswang. Bagamat siya ay may dugong aswang, ay hindi siya pumapatay ng mga tao. Kontento na siya sa mga ligaw na hayop sa kabundukan. At ito din ang gagawin niya sa batang kasama niya sa bahay niya ngayon. Unti-unti niya itong sasalinan ng kapangyarihan ng isang aswang upang hindi na siya mag-isa. Kung darating ang panahon na mahina na talaga siya, ay meron na siya mapagmamanahan ng bertud na nasa kanyang pangangalaga. Kinaumagahan, maagang nagising si Biboy. Pagmulat ng mata niya, ay dumiretso agad dito sa kusina. Naamoy niya ang masarap na niluluto ni Lolo Gimo. Nang mapansin siya ng matanda, ay ngumiti ito sa kanya. Nagugutom ka na ba, Apo? Opo, Lolo. Ano po bang niluluto nyo? Ang bango-bango po. Nagluluto ako ng adobong baboy. Nanlaki ang mga mata ng bata pagkarinig sa sinabing yun ng matanda. Excited na siyang kumain noon dahil matagal na din siyang hindi nakakatikim ng adobo. Lolo, saan ka po kumuha ng karne ng baboy? Maaga po ba kayong pumunta sa bayan? Hindi. Natira ito kahapon. Pinakuluan ko lang para hindi agad masira. Kaya po pala may mauulam tayong adobo. Luto na ito. Halika na sa mesa para makakain na tayo. Agad na sumunod ang bata sa sinabi ni Lolo Gimo. Naupo sa tapat ng upuan ng matanda. Pagkasubo ng bata sa karne, kakaiba ang lasa nito. Parang hindi ito lasang baboy, pero hindi na lang niya pinansin dahil gutom na talaga siya. Isa pa, masarap naman ang luto ng matanda. Ngunit pagkatapos niyang kumain, ay parang may kakaiba sa kanyang sikmura. Parang ayaw nitong tanggapin, kaya agad din siyang nasuka. Lahat ng kinain niya ay inilabas din niya. Pagkatapos ay hinang-hina ang pakiramdam na napaupo sa lupa. Ano nangyayari sa'yo, Apo? Hindi ko nga po alam, Lolo eh. Masarap naman po ang luto nyo pero parang may kakaiba po sa lasa ng karne. Nako, baka nga nasira ng karne dahil kahapon pa yun. Baka nga po, Lolo. Mabuti pa'y magpahinga ka na muna. Kukuha lamang ako ng halamang gamot na lalagayin at ipapainom ko sa'yo para bumuti na kagad ang iyong pakiramdam. Subalit imbis na halamang gamot ang kanyang ipainom sa bata, ay kumuha siya ng pinakuluang puso ng baboy ramo. Kailangan niyang sanayin ng bata sa ganoong klase ng pagkain upang kung isagawa na niya ang kanyang plano sa bata, ay hindi na ito mahihirapan pa. Hahanap-hanapin na ito ng katawan niya. Ilang sandali pa, dala na ng matanda ang sabaw ng pinakuluang puso ng baboy ramo. Ginising niya ang bata na nakatulog na pala
sa paghihintay sa kanya. Apo! Apo, ito na ang gamot mo! Bumangon ang bata. Sumipsip ng kaunti sa tasang pinaglagyan ng matanda. Ngunit nailuwa din yun ng bata. Lolo, bakit ganito po ang lasa nito? Ang sama! Ganyan talaga ang lasa ng halamang gamot, pero mabisa yan. Kaya sige na, inumin mo na. Pilitin mong ubusin niya na. Pero Lolo, ang pait po talaga eh. Inumin mo na ito, Apo. Wala tayong pampagamot sa ospital, kaya hindi pwedeng lumala ang sakit mo. Naisipan ni Biboy na tama si Lolo Gimo. Wala silang pampagamot sa ospital, kaya sa halamang gamot lang sila aasa. Kaya kahit na mapait yun, ay pilit niyang inubos hanggang sa kahuli-huliyang patak nito. Yan, ganyan nga, Apo. Ubusin mo yan dahil siguradong mamaya lang ay magaling ka na. Kaya huwag kang magtira. Malik sa pagkakahiga ang bata. Maya-maya pa ay nakatulog na ito. Samantalang ang matanda naman ay bumalik sa kusina. Paubos na ang langis niya, kaya magluluto muna siya ulit. Hindi maaaring pumalya siya sa pagpapahid nito dahil manghihina siya ng gusto. Hindi pa siya pwedeng manghina ng tuluyan hanggang hindi pa niya naihahanda ang katawan at isip ni Biboy. Bago niya ipasa rito ang nalalabi niyang kapangyarihan bilang aswang, kinupkup niya ang bata upang sa ganon ay maging kahalili niya sa kanyang kapangyarihan. Sapagkat hindi siya mamamatay kahit matanda na, hanggang ang kapangyarihang itim na butil na nasa kanyang pangangalaga ay hindi niya na ipapasa sa magiging tagapagmana. Hindi talaga dugong aswang si Lolo Gimo. Isinalin lang din sa kanya ang kapangyarihan ng itim na butil, kaya naging ganun siya. Ngunit lahat ng anak niya ay tumanggi dito, kaya iniwan na lang siya ng mga ito mag-isa. Wala ni isa ang nagmalasakit sa kanila dahil ayaw nilang maging tagapagmana ng itim na butil. Ilang buwan na din niyang minamanmanan ang batang si Biboy, kaya nang makita niya ito sa punong mangga, naisip niyang yun na ang kanyang pagkakataon. Hindi nga siya nagkamali. Nakuha niya ang loob ng bata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Biboy, ay ihahanda pala siya para mabuhay bilang isang aswang. Lahat ng pinaiinom at pinakakain ng matanda sa bata ay pawang mga pagkain ng aswang at wala siyang kamalay-malay doon. Lo, saan po ba nanggagaling ang mga karne na kinakain po natin? Hindi naman po tayo bumababa sa bayan para bumili. Kaya, paano po tayo nagkakaroon ng karne araw-araw? Apo, hindi mo lang nakikita na lumalabas ako dahil tulog ka pa. Maaga akong umaalis patungo sa bayan para talagang sariwa ang aking mabili. Ganun po ba? Lo, sa susunod po ba pwede niyo po akong isama? Matagal-tagal na rin po kasi akong di nakakapunta ng bayan eh. Oo ba? Sa susunod na linggo, pag dinala ko na ang order ng langis ni Aling Bebang, isasama kita. Promise po yan, Lo ah. Promise! Lumipas ang 1 linggo. Ang ipinangakong araw ni Lolo Gimo kay Biboy ay kanyang tinupad. Maaga silang gumising ng umagang yon. Inihanda ang sarili para sa mahaba-habang lakaran. Bit-bit ng bata ang bayong na pinaglalagyan ng mga langis na dadalhin nila kay Aling Bebang. Bagamat pagod sa mahabang paglalakad, masaya pa rin si Biboy. Masisilayan niya ng muli ang bayan. Makakakita na uli ng mga tao sa paligid. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sa wakas, nasa bayan na sila. Tuwang-tuwa si Biboy sa mga laruang nakasabit sa mga bangketa. Wala man silang pambili. Ang makita lang ni Biboy ang mga yon ay masaya na siya. Dahil sa labis na pagkamangha niya sa mga laruang nakasabit, ay nagmamadali siyang nagtatatakbo patawid ng kalsada. Hindi niya napansin ang rumaragasang sasakyang paparating. Kitang-kita ni Lolo Gimo ang mga pangyayari. Hindi niya maaaring pabayaan ng bata. Agad niyang itinulak ito para hindi mabangga ng paparating na sasakyan. Dahilan para ang sariling katawan ang maiharang.
Bumangga ito sa kanya, may kalakasan ng pagkakabundol. Gumulong siya sa kalsada sa unahang bahagi ng kanyang sasakyan. Nahintakutan ng lahat ng nakakita sa pangyayaring yun, kabilang na ang batang si Biboy. Itinihaya ng ilang naroon ang katawan ng matanda. Tiningnan kung buhay pa ito. Madaming tao ang nakiusyoso sa paligid nila, ngunit kahit isa ay walang tumulong. Pati ang driver ng sasakyan ay tinakasan sila. Hindi man lang tumigil upang tingnan ang matanda na nasagasaan. Lolo! Lolo, gumising ka po! Lolo, gumising ka! Inalog-alog niya ang matanda, ngunit nanatili itong hindi gumagalaw. Tulungan niyo po ang lolo ko! Dalhin po natin siya sa ospital! Tulong po! Kahit na umiiyak na ang bata sa paghingi ng tulong, wala ni isa ang nagpakita ng awa. Nanood lamang sila sa pagdadalamhati ng bata. Dahil sa patuloy na pag-aalog niya sa katawan ng matanda, ay unti-unti itong gumalaw at nagmulat ng mata. Biboy, apo! Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ang lolo mo. Tulungan mo na lang akong makatayo. Sige na. Tinulungan ng bata ang kanyang lolo Gimo na makatayo. Pansamantala silang naupo sa gilid ng kalsada sa ilalim ng isang puno. Talaga po bang ayos lang kayo, lolo? Oo, apo. Ayos lang ako. Bakit po hindi man lang dumugo kahit na isa sa parte ng katawan niyo po? Nagtataka lang po ako. Meron po ba kayong anting-anting, lolo? Ay wala, apo. Sadyang malakas lamang ang pangangatawan ko at isa pa, hindi naman niya ako napuruhan eh. Kahit na hindi masyadong kumbinsido si Biboy sa sagot ng matanda, ay hinayaan na lamang niya. Pagkatapos ng ilang minuto pang pamamahinga, ay dumiretso na sila kay Aling Bebang para i-deliver ang ilang boteng langis na natira. Dahil ang iba ay nabasag dahil sa pangyayaring aksidente. Pagka-uwi nila ng bahay ay nanatiling matamlay ang pangangatawan ni Lolo Gimo. Kaya naman nagpasya si Biboy na siya na lang muna ang magluluto ng hapunan. Nakatulog naman ang matanda sa malapad na kahoy sa kanilang salas. Ginising na lamang ito ni Biboy nang nakahain na ang pagkain. Lo, bumangon na po kayo. Kakain na po tayo. Wala akong gana, Biboy. Ikaw na lamang ang kumain. Mamaya na lamang ako. Sige na po, mauna ka na. Pero lalamig po ang sabaw na niluto ko. Kaya sige na po, lolo, bumangon na po kayo. Dahan-dahang bumangon ang matanda. Paupong humarap sa kinaroroonan ni Biboy. Apo, tinanong mo ako kanina kung meron akong anting-anting. Hindi ba? Opo, lo. Totoong wala akong anting-anting. Ngunit meron akong pinangangalagaang butil. Butil po? Ano pong klaseng butil? Ang itim na butil ang dahilan kung bakit ako nagiging aswang. Aswang po? Napaurong ng konti ang bata pagkarinig sa sinabing yun na matanda. Kang matakot, Biboy. Kahit na isa akong aswang, hindi kita sasaktan at wala pa akong sinaktan o pinatay na tao. Pero lo, paano po kayo naging aswang? Isinalaysay ng matanda ang nangyari sa kanya kung bakit siya naging isang aswang. Hindi naman makapaniwala si Biboy sa kanyang mga narinig. Kung ganun po, lolo, gusto niyo pong ibigay din sa akin ang butil na nasa tiyan niyo? Oh, Biboy. Nakikiusap ako sa iyo, apo. Tanggapin mo na ang butil na ito dahil pagod na ako mabuhay. Gusto ko na magpahinga, apo. Hindi ako mamamatay hanggang nasa akin ang butil na ito. Eh bakit hindi na lang po natin itapon, lo? Bakit kailangan pang ipasa niyo sa akin? Dahil may tikbalang na nangangalaga sa butil. Kung itatapon ko ito, ay kukunin niya ang aking kaluluwa kapag namatay ako. Kaya kailangan kong ipasa sa iyo ang butil. Pero lo, ayoko po maging aswang eh. Ayoko po. Nakikiusap ako sa iyo, Biboy. Tanggapin mo na ito.
para makapagpahinga na ako. Nang hindi makatanggap ng tugon ang matanda, ay lumapit pa ito ng konti sa bata. Kinuha ang kamay nito, inilapit sa kanyang dibdib. Damhin mo ang dibdib ko, Biboy. May nakakapaka pa bang tibok ng aking puso? Wala na po. Dahil ang bumubuhay na lamang sa akin ay ang butil. Namatay na ako kanina nang mabundol ako ng sasakyan. Kung mawawala ito sa aking katawan, ay tuluyan na ding maglalaho ang aking hilinga. Kaya pakiusap, Biboy. Gustong gusto ko na magpahinga. Pero paano naman po ko? Habang buhay na po ako magiging aswang kagaya nyo. Pag tinanggap ko po ang sinasabi niyong butil. Kaya nga inihanda na kita para hindi ka na mahirapan pa, Biboy. Lahat ng pinapakain ko sa'yo, galing yon sa mga hayop na pinapatay ko tuwing gabi. Yung mga mapapait na akala mo'y halamang gamot. Mga pinakulo ang puso at atayon ng mga hayop. Natakpan ni Biboy ng palad niya ang nakaawang niyang bibig. Halos masuka siya sa ipinagtapat ng matanda. Hindi siya makapaniwala na kinain at ininom niya ang mga lamang loob ng hayop. Kung ganun po, ay hindi po totoo lahat ng kabaitang ipinapakita niyo sa akin? Dahil iba po ang motibo niyo? Nagkakamali ka. Totoo lahat yon, Biboy. Dahil napamahal ka na din sa akin. Kaya nga hindi ko kagad ibinigay sa iyo ang butil. Ngunit hindi ko na talaga kaya. Hayaan mo na ako makapagpahinga. Tanggapin mo na ang inaalok ko. Nakikiusap ako sa iyo, Biboy. Saglit na natahimik si Biboy. Inisip kung ano ang kanyang gagawin. Tatanggapin ba niya ang butil o hindi? Naawa siya sa matanda. Pero paano naman siya? Hindi niya alam kung paano mabubuhay bilang isang aswang. Habang nasa gitna ng pag-iisip si Biboy, ay bigla na lamang nangisay si Lolo Gimo. Nang lapitan niya ang matanda, ay nakita niya ang nakausling buto nito sa balakang. Marahil ay dahil sa pagkakabangga doon ng sasakyan. Ay, aray ko! Ang sakit ng gulugod ko, Apo. Maaari mo ba akong tulungan na makaupo? Sige po, Lo. Ay, kumapit po kayo sa balikat ko, tutulungan ko po kayo. Inayos niya ang pag-upo ng matanda. Pagkatapos nun, ay umalis sandali. Pumunta sa kusina. Pagbalik niya, ay may dala siyang isang baso ng tubig. Naabutan niyang nakapikit ang mata ng matanda. Hindi mawari kung tulog ba ito o nakapikit lang upang i-relax ang sarili para kahit paano ay mawala ang sakit na nararamdaman. Nakita niya ang kaawa-awang anyo ng matanda. Nanlalalim ang mga talukap na mga mata. Bakas na bakas sa mukha nito ang hirap at pagod dadala ng katandaan. Lolo? Nagmulat ng mata ang matanda bago muling nagsalita. Ano yun, Apo? Tinatanggap ko na po ang butil. Ipasa niyo na po. Para po makapagpahinga na po kayo. Talaga, Apo? Opo. Ito'y dahil sa pagtanaw ko po ng utang na loob po sa inyo. Hindi ko na kayang makitang nahihirapan po kayo. Kaya sige na po. Magpahinga na po kayo, Lolo. Maraming salamat, Biboy, sa pagsasakripisyo mo para sa akin. Kahit ang sarili kong mga anak na pinalaki at pinag-aral ko ay walang nais na magsakripisyo. Iyon ang nakakalungkot. Kaya labis-labis ang pasasalamat ko sa iyo. Pagkatapos nun, ay inilapit ni Lolo Gimo ang kanyang palad sa kanyang bibig. Iniluwa nito ang isang itim na butil. Kumikislap-kislap ito na parang isang mamahaling bato. Mula sa palad ng matanda ay isinalin niya yon sa palad ni Biboy. Lunukin mo yan bago pa dumating ang tikbalang na nagbabantay sa butil na yan. Agad na nilunok ni Biboy ang butil. Habang pumapasok naman yun sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang tiyan, kakaiba ang kanyang nararamdaman. Pambihirang lakas,
matalim na pandinig at malakas na pakiramdam sa paligid. Ito ang mga pagbabagong napansin ng bata sa kanyang sarili. Samantala, pagkatapos na malunok ni Biboy ang butil, agad na nawalan ng hininga si Lolo Gimo, kasabay ang unti-unting pagbabagong anyo nito. Kitang-kita niya ang mabilis na pag-agnas ng katawan ng matanda. Ilang sandali pa ay tuluyan itong naging kalansay. Matagal na po pala sana kayong namatay, Lolo. Mahaba po ang nilakbay nyo. Kaya tama lang po na magpahinga na po kayo, Lolo. Paalam po, Lolo Gimo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa akin. Kahit hindi niyo po ako turing na apo, ay tinulungan niyo pa rin po ako at kinupkup. Maikli man po ang panahong nagkasama tayo. Pero kahit paano po, ay naranasan ko po magkaroon ng isang pamilya. Habang nakatunghay si Biboy sa kalansay ng matanda, may mga malalaking yabag na papalapit na naramdaman si Biboy. Natitiyak niyang hindi yun yabag ng isang normal na tao. Pagkus, yabag yun ng isang malaking nilalang. Naisip niya ang sinabi ng matanda kanina, na hintakutan siya dahil baka ito na nga ang tikbalang na sinasabi ni Lolo Gimo. Hindi niya alam kung ito ba ay kaibigan o isang kalaban. Hanggang sa may isang mahabang tungkod ang nakaamba sa likod niya na hawak ng nilalang. Naramdaman niya yon kaya humarap siya dito. Nanginginig man ang tuhod ay hindi siya nagpahalata. Nakakatakot ang itsura nito. Ang ulo nito ay katulad ng sa mga tao, ngunit ang katawan ay parang sa kabayo. May dalawang kamay tulad sa normal na tao. Nanlilisik ang mga mata ng tikbalang. Anong kailangan mo? Ang butil po ba? Ngunit sa halip na sumagot, ay pinalo siya ng mahabang tungkod na hawak ng tikbalang. Tinamaan siya nito sa braso. Ngunit ng mga sumunod na pagpalo ay hindi na siya matamaan. Mabilis ang kanyang pagkilos para hindi siya matamaan ng nilalang na yon. Ang ipinagtataka pa niya ay kung bakit ganun siya kabilis kung kumilos. Halos lumilipad na siya sa hangin. Nang mapagod si Biboy sa kakailag sa pagpalo ng tikbalang, ay nag-isip siya ng paraan kung paano ito lalabanan ng harapan. Sa muling paghampas ng tikbalang ng tungkod nito, ay mataas ang naging pagtalon ni Biboy. Umabot na siya sa palupo ng bahay. Bumitin siya doon sandali. Pagkatapos ay lumundag siya sa likod ng tikbalang. Hinawakan niya ang magkabilang malaking tenga nito. Sanhi para sumigaw yun ng napakalakas. Tinangka niyang putulin ang tenga nito, ngunit hindi niya kaya. Dahil naman sa sakit, ay nagpalundag-lundag ang tikbalang nang hindi niya makayanang putulin ang tenga nito. Humawak siya sa buhok ng tikbalang na nasa batok nito. Ubod lakas niyang hinila yon hanggang sa makakuha siya ng ilang hibla. Lalong nagtatatalon ang tikbalang sa ginawang yun ni Biboy. Maya-maya pa, napahiga na lamang ang halimaw hanggang sa mawalan ng malay. Nang wala ng malay ang tikbalang, kinuha ni Biboy ang kalansay ni Lolo Gimo. Dinala yon sa likod ng bahay. Inihiga muna sa lupa, saka siya naghukay ng mapaglilibingan. Nang sa tingin niya ay sapat na ang lalim nito, kinuha niya muli ang kalansay. Pagkatapos ay inihulog ito sa hukay, saka tinabunan ng lupa. Hindi pa man siya natatapos sa pagtatabon ng lupa, ay nasa harapan na naman niya ang tikbalang. Hindi niya namalayan na gising na pala ito. Titig na titig ito sa kanya. Tumigil si Biboy sa kanyang ginagawa at hinarap muli ang tikbalang. Nakahanda na sana siyang tumakbo papalayo nang biglang lumuhod ito sa harap niya. Naguguluhan namang napatingin siya sa tikbalang na nakaluhod sa kanya. Ibig sabihin ba nito ay tinatanggap na siya ng tikbalang para maging Panginoon niya? Naguguluhan man siya ay hindi siya nagpahalata. Lumapit siya dito, hinaplos-haplos ang katawan ng tikbalang. Naalala niya ang hawak na buhok ng halimaw. Ngayong hawak mo na ang hibla ng iyong mga buhok. Susundin mo ako. Hindi ka aalis sa tabi ko. Para kung kailangan kita, ay agad kang darating. Ituturing mo akong iyong Panginoon.
Parang tao itong nakakaunawa na tumango sa kanya. Dahil dito ay naisip ni Biboy na may makakasama na siyang muli. Hindi man ito tao ay okay na din sa kanya. Ang mahalaga lang ay natitiyak na niyang hindi na siya sasaktan nito at lalong hindi siya mag-iisa. Kinabukasan ay bumaba sa bayan si Biboy. Ibibenta niya doon ang mga langis na kanyang niluto para may pambili siya ng pagkain. Natutunan na niya ang gawain ng kanyang Lolo Gimo. Pinuntahan niya ang mga dating customer ni Lolo Gimo. Hindi naman siya binigo ng mga ito. Lahat sila ay bumili. Kaya nung urang araw na yon ay may pambili siya ng pagkain. Tumapat siya sa tindahan ni na Aling Lisa at Mang Anton. Bibili sana siya ng tinapay at tubig. Ngunit bago pa lang sana siya tatawag ay biglang lumabas na si Aling Lisa. Dala niya ang mga panindang inaayos. Hoy! Ikaw bata! Ikaw na naman? Umalis ka nga dito sa tindahan ko! Bibili po ako ng tinapay at tubig. May pambayad ka ba? Meron po. Ito po oh. Sabay ipinakita niya ang perang napagbentahan niya ng langis kaninang umaga. Nako baka naman kung saan mo ninakaw yan. Di bali na lang, sa iba ka na lang bumili. Hindi ko po ito ninakaw. Magsasalita pa sana uli si Aling Lisa, ngunit patakbong lumabas ang anak nito sa kinaroroonan niya. Umiiyak ito kaya binuhat ng babae ang anak niya. Pagkatapos ay tumalikod na. Diretso papasok sa loob ng bahay. Pumatak ang luha ni Biboy sa nasaksihan niya. Nakaramdam siya ng inggit para sa batang yon. Naisip niyang sana ay may ina din siyang magmamahal at mangangalaga sa kanya. Samantala, ang tikbalang naman na kasama niya ay magbubuga sana ng malakas na hangin upang patamaan ang tindahan. Ngunit pinigilan siya ni Biboy. Tanging si Biboy lamang ang nakakakita sa kasamang tikbalang. Kaya kung gagawa ito ng masama, ay iisipin pa ng ibang tao na siya ang gumawa nun. Aalis na sana siya sa tindahan nang isang sasakyan ang napansin niyang huminto sa gate ng katabing tindahan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang sasakyan na yon ang sasakyang nakabunggo sa kanyang Lolo Gimo. Kaya naman lumapit siya kagad sa gate na bakal. Pumatok ng malakas, sunod-sunod na pagkatok. Ale! Ale, lumabas po kayo riyan! Ale! Nakasimangot habang naglalakad palabas ng bahay ang babaeng kausap niya kanina. Ano ba? Kailan ko ba'y umalis ka na? Bakit nandito ka pa rin sa harap ng bahay namin? Kilala ko po ang sasakyan na yan. Yan po nakabangga sa lolo ko. Hoy bata! Tigilan mo ang kakabintang ng kung ano-ano ha. Wala kang ebidensya. Baka mamaya niyan ikaw pa ang maipakulong ko sa panggugulo mo. Dahil sa patuloy na kasamaang ipinapakita ng babaeng nasa harapan niya, hindi na nakapagpigil pa ang tikbalang nakasama ni Biboy. Umihip ito ng napakalakas na hangin. Pagkatapos ay ibinuga sa harap ng masungit na babae. Dahil sa lakas ng hangin na ibinubuga ng tikbalang, ay nailipad ito. Dahil nga sa hindi nakikita ang tikbalang, malaya itong nakapasok sa loob ng bahay. Patuloy pa din sa pag-ihip ng malakas na hangin. Una ay sa salas, kung saan naroon ang asawa ng babae na natutulog sa sahig, katabi ang anak nilang nasa mga 4 na taon ng edad. Nang maramdaman din ng lalaki ang malakas na hangin, ay bumangon ito. Binuhat ang anak gamit ang kaliwang kamay. Nakahawak ang kanang kamay nito sa mahabang upuang kahoy. Ang malakas na hangin ay dumiretso sa loob ng bahay, sa kwarto, sa kusina, hanggang ang buong bahay ay napuno ng hangin na tila ipo-ipo. Tumigil lamang ang tikbalang sa ginagawa niya nang mapansin itong lahat ng gamit sa bahay ay nagliliparan na. Nagkalat ang mga gamit. Nagkandabasag ang mga baso at plato sa kusina. Pagkatapos ng mga nangyari, ay lumabas muli ng bahay si Aling Lisa. Nakakuyom ang mga palad. Hoy bata! Ikaw ba may gawa nun? Ano mo nagawa yon? May sa demonyo ka bang bata ka? Wala, Ale. Pero dahil sa inaasal nyo mas masahol pa sa demonyo, malapit na din ako maging demonyo kagaya nyo. Kagaya nyo ng mga tunay na demonyo.
Tuluyan nang nawala ang paggalang ni Biboy sa matandang babaeng kausap niya. Labis-labis na ang ginawang kagaspangan ng ugali nito. Pero ni katiting na pagsisisi at pag-aalinlangan man lang ay hindi ito kakikitaan. Pagkatapos nun ay bumalik na sa bahay niya sa kabundukan si Biboy. Malungkot ang mukha nito, dala ng pag-iisa. Nang gabing iyon ay nakatulog siya ng may luha sa kanyang mga mata. Samantala, sa bahay ni na Aling Lisa at Anton, kahit na malalim na ang gabi, ay patuloy pa din sila sa paglilinis. Labis ang naging kalat at dumi ng bahay nila dahil sa malakas na hanging naranasan nila. Yun ang labis nilang ipinagtaka. Pambihira, ano ba nangyari kanina? At lumakas ang hangin ng ganong katindi. Halos mabaligtad ang lahat ng mga gamit dito sa bahay ah. Tingin ko ay kagagawa niyo ng batang pumunta dito kanina, Anton. Sinong bata? Yung batang pulubi na pakalat-kalat sa lansangan, pero ilang buwang nawala. Tapos, magpapakita siya dito at sasabihin, nabangga daw ng sasakyan natin ang lolo niya. Napalunok ng laway si Anton pagkarinig sa sinabi ng asawa, na nahimik ito ng sandali sa kamuling tumingin sa asawa. Totoo ang sinasabi niya, Lisa. Nabangga ko ang lolo niya. Diyos ko naman, Anton. Kaya pala galit na galit ang batang yung kanina. Pero hindi ko naman sinasadya yun eh. Nabigla ako sa pagtawid ng batang yun. Nagkataon lang na tinulak siya na matanda kaya siya ang nasagasaan ko. Ang mabuti pa, makipag-areglo tayo sa maglolo. Puntahan natin sila. Baka magdemanda pa ang mga yon tapos hututan pa tayo ng pera. Pero walang nakakaalam ng bahay ng matandang yun. Ang sabi-sabi lang eh, sa paanan daw ng bundok nakatira. Pero walang ni isang nakakaalam sa eksaktong bahay nila. Kung kinakailangan galugarin natin ang kabuntukan, makita lang natin ang bahay nila, ay gawin mo. Huwag lang bumalik ang batang yun dito. Nakakatakot talaga ang tingin niya kanina. Mukhang may sa demonyo. Natitiyak kong siya ang may kagagawan sa malakas na hangin kanina. Ngunit delikado ang kabundukan na yon. May bali-balitang maraming mababangis na hayop doon. Dagdag pa ang tikbalang at aswang na gumagala doon. Pero hindi tayo pwedeng malahimik na lang at walang gagawin. Paano kung bumalik yun dito? Paano kung gumante? Pati ang anak natin ay madamay. Hindi maaari yun, Aba Anton. Hindi na ako papayag na mawalan ulit ng anak. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-ina ni Anton, lumabas siya ng silid. Pumunta siya sa isang kwarto ng kanilang bahay. Yun ang silid ng nawawalang anak nila. Naupo siya sa papag nito. Tiningnan ang picture niya sa ibabaw ng maliit na mesa. Nasaan ka na kaya, anak ko? Sana'y may mabuting tao ang kumupkup sa'yo. Sana'y hindi ka naghihirap. Sana'y nakakakain ka ng tama. May maayos na tulugan. May magulang na nag-aaruga at nagmamahal sa'yo. Napaluwa si Anton nang maalala ang kanyang anak, pero bigla din niyang pinalis sa kanyang isipan ang nawawalang anak. Hindi na siya magpapadaig muli sa kalungkutan, lalo na ngayon na may anak na uli sila ni Lisa. Sa kanya niya ibubuhos ang pagmamahal na dapat sana ay sa kanyang tunay na anak. Pagkatapos na mapahid ang luha, ay hinanap na niya ang tunay na pakay niya sa silid na yon. Isang medalyon na itinago niya sa kabinet ng anak niya. Binuksan niya yon at inilabas mula rito ang maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay naroon ang isang medalyon. Dadalhin niya ito sa pag-akyat niya sa bundok at bukas na ngayon. Hindi niya alam ang panganib na kanyang susuungin doon, kaya kailangan niya ng proteksyon. Samantala, si Biboy ng gabing yon ay balisa. Hindi niya maipaliwanag ang init na kanyang nararamdaman. Sa loob ng tiyan niya ay parang may kung anong gumagalaw na ibig lumabas. Nang hindi na matagalan ang kakaibang nararamdaman, lumabas siya ng bahay. Mula sa pintuan ay tumingala siya sa kalangitan. Bilog ang buwan ng gabing yun. Sa pagtingin niya sa kabilugan ng buwan ay nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Nangasul ito at ang kanyang mga kuko ay unti-unting humaba. Nang mga oras na yon ay alam na ni Biboy ang dahilan ng mga pagbabagong yon.
dahil yon sa butil na ibinigay ng matanda sa kanya. Ngayon na umiepekto ang bisa nun. Kailangan niya ng masanay. Ito na ang buhay niya mula ngayon. Mula sa pagiging batang palaboy, ngayon ay isa na siyang batang aswang. Dahil labis na ang pagkabalisang nararamdaman ng batang aswang, naglakad-lakad siya sa kadiliman ng gabi. Hahanap siya ng hayop na maaari niyang kainin dahil nasasabik siya sa karne hanggang sa makarating siya sa pusod ng kagubatan. Nakita niya ang isang altar doon. Naisip niyang yun siguro ang altar ni Lolo Gimo. Lumuhod siya sa altar at umusal ng mahinang dasal. Ngunit hindi niya na ito natapos nang may kung anong gumalaw sa kanyang paligid. Iginalaw niya pakaliwa at pakanan ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang nakita. Nakiramdam muna sandali hanggang sa walang ano-ano ay lumabas ang isang malaking ibon. Mabilis siyang pumagaspas papalapit sa kinaroroonan niya. Sinugod siya ng ibon, kinalmot-kalmot at tinangkang ilipad siya. Subalit biglang lumabas ang matutulis na kuko ng batang aswang, pati ang pangil nito. Dahilan para tumigil sa pag-atake ang malaking ibon. Pumwesto ito sa harap niya habang iwinawasiwas pa ang pakpak hanggang sa unti-unti itong nagpalit ng anyo. Naging isang lalaki ito na sa tansya niya ay nasa 40 anyos na ang edad. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ako si Pedring. Ikaw, sino ka? May lahing aswang ka din ba? Nung nagbago ang anyo mo, ay naamoy ko ang pagiging aswang mo. Wala po akong lahing aswang. Ipinamana lang po sa akin ang itim na butil kaya naging ganito po ako. Naligaw ako sa paglipad ko kanina. Hindi ko na malaya na nakalayo na pala ako. Pwede bang doon muna ako magpalipas ng gabi sa bahay mo? Sa kabilang bayan pa ako nakatire. Baka abutin ako ng sikat ng araw sa daan. Pwede naman po. Wala naman po akong kasama sa bahay eh. Habang nasa daan pabalik ng bahay ni Biboy, ay nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa unti-unting makapalagayan ng loob ang isa't isa. Nang marating nila ang bahay ni Biboy, ay napatigil pa sandali ang lalaki. May kasama kang tikbalang sa bahay mo? Opo, pero mabait po yan. Sumusunod po siya sa lahat ng gusto ko dahil nasa akin po ang hibla ng buhok niya. Pero mag-iingat ka sa kanya. Sa sandaling mabawi niya sa iyo ang hibla ng buhok niya, baka patayin ka niya. Kaya itago mo yan sa hindi niya maaamoy o makikita. Sige po, susundin ko po ang payo niyo sa akin. Nang gabing yon ay hindi lalo nakatulog si Biboy. Nadagdagan ang pagkabalisa niya. Paano nga kung totoo ang sinabi ng lalaking ito? Kailangan niyang makaisip ng paraan para manatiling nasa kanya ang buhok ng tikbalang. Dahil kung hindi, baka nga patayin siya ng tikbalang. Kinabukasan, inaya si Biboy ng lalaking bisita niya na sumama sa kanya sa kabilang bayan. Inaya siyang doon na siya tumira sa kanila kasama ang iba pang mga aswang na kalahi niya. Doon ay ligtas siya at walang sino mang gagalaw sa kanya. Dahil naisip ni Biboy ang maaaring dumating na panganib na posibleng ikapahamak niya, kaya pumayag ito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay isang lalaki ang nakasalubong nila sa daan. Nakilala ni Biboy ang lalaking yun. Siya ang lalaking nakabangga sa Lolo Gimo niya. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo dahil sa pagkamatay ng lolo mo. Sa tingin niyo ba ay ganun kadali para mapatawad ko kayo? Dahil sa inyo, wala na ang lolo ko. Hindi ko sinasadyang nangyari sa lolo mo. Natakot lang ako makulong kaya umalis kagad ako. Pagkatapos ng aksidenteng yun. Upang masiguro ni Anton na patatawarin siya ni Biboy, ay lumuhod pa ito sa harap ng bata. Ngunit tiningnan lang siya ni Biboy, kaya mas lumapit pa ito sa kanya. Hinawakan na ang kanyang binti ng kanyang dalawang kamay. Doon napansin ni Anton ang pilat sa mga paa ni Biboy. Tanda niya ang pilat na yon at hindi siya maaaring magkamali. Yun ang pilat ng anak niyang si Marcus. Marcus? Anak ko! Marcus! Nakunot ang noo ng batang si Biboy nang tawagin siya nitong Marcus. Paano niyo po nalaman ang tunay kong pangalan?
Kung ganun, ikaw nga si Marcos, ang nawawalang anak ko. Agad na tumayo si Anton mula sa pagkakaluhod niya. Tinangkang yakapin ang bata, ngunit dahan-dahang umurong ang bata palayo sa kanya. Anak, hayaan mo ko mayakap kita. Halika na, uuwi na tayo. Ngunit patuloy sa pag-urong ang bata. Hindi niya magawang hawakan man lang ang mga kamay ng nagsasabing ama niya. Dahil sa halip na matuwa, ay labis na galit ang naramdaman niya. Naalala niya ang mga sandaling ipinagtatabuyan siya ng mga ito sa bahay nila. Lalo na ang kanyang ina, na halos basura siya kung ituring. Hindi po ako sasama sa inyo. Kay Kuya Pedring po ako sasama. Tinangkang hawakan ni Anton ang bata, ngunit pinigilan siya ni Pedring. Hinawakan nito ang mga braso niya, subalit saglit lamang yon dahil nakaramdam ng kakaiba si Pedring sa lalaking nasa harapan. Ayaw niyang sumama sa'yo, kaya wag mo na siyang pilitin. Pero anak ko siya, ang nag-iisang anak ko. Buwat ng pabayaan niyo siya, nawalan ka na ng anak, kaya hayaan mo na siya. Pagkatapos nun, ay hinawakan na ni Pedring ang mga kamay ni Biboy. Tuloy-tuloy sila sa paglalakad hanggang sa makalayo sila kay Anton, na nang mga sandaling yon ay labis pa din ang pagdadalamhati. Sa pangalawang pagkakataon ay nawala muli ang anak niya. Dinala ni Pedring si Biboy kung saan siya nakatira. Sa paanan din yon ng bundok, subalit sa kabilang bayan naman. Kasama niya sa lugar na yon ang kanyang magulang at mga kamag-anak. Malugod naman siyang tinanggap ng mga ito, pinakain at binigyan ng maisusuot na damit. Pagkatapos na makapagbihis, ay naupo siya sa gilid ng bintana, nakatanaw sa kawalan, iniisip kung ano ba ang gagawin niya sa buhay. Hanggang sa maya-maya pa, ay dumating si Pedring upang kumustahin siya. Ang lalim yata ng iniisip mo. Naalala ko lang po ang tatay at nanay ko. Kahit na nakilala ko na sila, hindi ko po magawang maging masaya. Dahil sila po ang dahilan kung bakit namatay ang Lolo Gimuko. At kung hindi namatay si Lolo, hindi niya din po maisasalin sa akin ng butil. Hindi din po ako magiging aswang. Ito po ang dahilan kaya po hindi ako sumama sa kanya. Paano ko po sasabihin sa mga magulang ko na isa na po akong aswang? At paano ko po haharapin ang mga taong nagbigay ng labis sa sakit sa kalooban ko? Na siya palang mga magulang ko. Nangyari na ang lahat. Wala na tayong magagawa doon. Mas makakabuti sa'yo na tanggapin mo na lang ang naging kapalaran mo. Yakapin mo ang pagiging aswang dahil ito na ang buhay mo ngayon. Ang mga pagbabagong magaganap sa'yo ay hindi mo na kayang pigilan dahil yun talaga nakatakdang mangyari. Ano po mga pagbabago? Sa halip na sumagot ay nagbagong anyo si Pedring. Naging mahahaba ang mga kuko, mapupula ang mga mata. Ang dating kayumangging balat ay naging kulay itim na animoy uling at kung tumingin ito ay para kang lalamunin. Ganitong mga pagbabago, magiging ganito ka din sa pagdaan ng mga panahon. Nanlaki naman ang mga mata ni Biboy nang maalala niya na isa na pala siyang aswang. Nalungkot ang kanyang muka. Hindi pa rin niya matanggap sa sarili niya. Kabilang na siya sa mga aswang. Hanggang nakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili si Biboy. Tulad ng nakaraang gabi, naging asul ang kanyang mga mata. Humaba ang tenga. Nagkaroon ng balahibong mahahaba ang kanyang paa. Di na niya matatakasan ang pagiging aswang na ipinasa sa kanya ni Lolo Gimo. Gusto mo bang gumanti sa mga taong nanakit at nagpabaya sa'yo? Tutulungan kita. Marahang tango ang isinagot ni Biboy sa lalaking kausap. Kung ganun ay tara na. Pupuntahan natin ang iyong tunay na mga magulang at pagbabayarin natin sila sa mga kasalanan nila sa'yo. Mabilis na pagtakbo ang ginawa ng dalawa. Sa sobrang bilis nun ay parang lumilipad sila sa hangin hanggang sa marating nila ang bahay ni na Anton at Lisa. Pumunta sila sa likod ng bahay kung saan naroon ang mga alaga nilang hayop. Walang ano-ano'y
Isa-isa nilang nilapa ang mga alagang hayop ng mag-asawa. Sinipsip ang dugo nito, kinain ang atay at puso. Pagkatapos ay ininom ang dugo. Nang mabusog ang dalawa, ay iniwan nila ang mga patay na hayop sa kulungan. Umalis sa lugar na yon na parang wala man lang nangyari. Kinabukasan, maagang nagising si Anton. Papakainin sana niya ang mga alaga, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang baboy niya. Patay at wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Lisa! Lisa! Halika dito, madali ka! Lisa! Samantala, si Lisa naman ay nasa kusina ng oras na yon. Naghahanda ng almusal nilang mag-asawa. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pagtawag ng asawa, ay nagmamadali itong lumabas ng bahay. Laking gulat din ni Lisa nang makita ang mga patay na baboy nila. Sino kaya ang walang pusong gumawa nito sa mga baboy natin, Anton? Mga aswang ang gumawa nito, natitiyak ko. Aswang? Matagal nang hindi umaatake ang mga aswang sa baryong ito. Ang alam ko'y wala na sila dito sa atin. Mukhang nagbalik na sila. Dahil sa itsura ng mga baboy natin, hindi isang tao ang gumawa nito, Lisa, kundi mga aswang. Kung ganon, dapat nating ipagbigay alam to kay Kapitan. Para lahat ng mga taga rito sa baryo ay masabihan. Nang sa gayon madali nating mahuhuli ang aswang na umaatake. Tama ka. Halika na. Pupunta tayo kay Kapitan ngayon mismo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mag-asawa. Agad silang tumungo sa barangay hall para i-report sa kapitan nila ang mga nangyari. Agad namang pumunta si Kapitan sa bahay ng mag-asawa. Nakita niya ang sinapit ng mga hayop na alaga ng mag-asawa, kaya kumbinsido itong aswang nga ang umatake sa mga ito. Agad na nagpalabas ng utos ang kapitan na tugisin at bantayan ang mga aswang na muling sasalakay sa kanilang baryo. Kung lumaban man ang mga yon, patayin para hindi na makapaminsala pa ng iba. Samantala, si Biboy at Pedring naman ay nakamasid sa mga pangyayari. Dinig nila ang utos na ipinilabas ni Kapitan, ang pagpatay at pagtugis sa kanila. Hindi ako magpapahuli sa kanila dahil walang makakapigil sa paghihiganti ko sa kanila. Patuloy kong pipinsalain ng mga alagang hayop nila dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila sa akin. Ngunit kahit na nakatago sina Pedring at Biboy sa mga puno ng saging, nahagip pa din ng mga mata ni Lisa ang dalawa. Nagtama ang mga mata ni Biboy at ng babae. Naisip ni Biboy na ito pala ang kanyang tunay na ina, ang babaeng makailang ulit na ipinagtabuyan siya. Itinuring na basura lamang na pakalat-kalat. Sinalubong niya ng tingin nito habang papalapit sa kinaroroonan nila. Ang galit sa mukha ng babae ay kitang-kita sa mga mata nito. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Wala po. Napadaan lang po ako. Napadaan? Siguro ikaw may kagagawan sa mga nangyari sa mga baboy na alaga namin, Mapait na ngiti ang pinakawalan ng bata. Naisip niyang hindi pa siguro nasasabi ni Anton ang katotohanan sa kanya. Kita kang ngiti ka. May nakakatawa ba? Dapat lang po yan sa inyo dahil masama ang ugali nyo. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang bata. Inaya na ang kanyang kuya Pedring na umuwi na sila. Samantala, habang nasa daan pa uwi, ay hindi mawala sa isip ni Pedring ang babaeng lumapit sa kanila. Parang nakita niya na yon, hindi niya lang matandaan kung saan at kung kailan. Nang hindi niya talaga maalala, ay pinalis niya muna sa kanyang isipan. Mamayang gabi ay babalik ako sa bahay na yon. Sasama pa din po ba kayo, kuya? Oo, Biboy. Pakiramdam ko'y parang tinatawag ako sa bahay na yon. Hindi ko lang maintindihan kung ano at bakit. Baka po may atraso din po sila sa inyo. Hindi ako sigurado, pero parang nakita ko na ang babaeng lumapit sa atin kanina. Kinagabihan, abala ang mga tao sa baryo. Naghahanda sila sa muling pagsalakay ng aswang. Nagtipon-tipon muna sila sa barangay hall para kung sakaling may aataking aswang ay nakahanda silang lahat.
Kabilang doon ang mag-asawang Anton at Lisa. Dala-dala pa nila ang anak nilang 4 na taong gulang. Habang lumalalim ang gabi, iunti-unti namang nakakaramdam ng antok ang mga tao sa baryo. Yun ang pagkakataong hinihintay ni na Pedring at Biboy para sa kanilang muling pagsalakay. Habang lumalalim ang gabi, ang batang anak ni na Anton at Lisa ay nanatiling gising pa din. Hindi man lang ito nakakaramdam ng antok at pagod. Maya-maya pa ay may isang manok na may kasamang mga sisiw ang dumaan sa harap niya. Hinabol niya ito hanggang sa mahuli niya ang isang sisiw. Nang hawak na ng bata ang sisiw, ay umilaw ang mga mata nito. Humaba ang maliliit na mga daliri at kuko. Pagkatapos na mahuli yon, ay diretso niyang kinain. Ipinagpagpa ang mga kamay pagkatapos na makain niya ang sisiw. Ang pangyayaring yon ay nasaksihan ng lahat ng naroon, kaya nagsitayuan sila sa pagkakaupo at akmang susunggaban ang bata. Anton! Anton! Aba, ang anak mo pala ang aswang sa baryong ito! Nagkakamali po kayo. Isang bata lang po ang anak ko na wala pang alam sa ginagawa niya. Ang ginawa niya kanina ay hindi gawain ng isang normal na bata, kundi ng isang aswang. Andito lamang pala sa ating baryo ang aswang at nakakasalamuha pa natin araw-araw. Hulihin niyo ang batang yan. Kailangan siyang patayin para hindi na makapaminsala pa. Huwag po, Kapitan. Huwag niyo pong patayin ang anak ko. Iniharang ni Anton ang sarili, samantalang ang bata naman ay tumakbo palapit kay Lisa. Umiiyak ito sa takot dahil sa pag-amba ni Kapitan. Lisa, umalis na kayo ng anak natin. Itakas mo na siya! Madali ka! Ngunit napaligiran ng mga tao ang mag-anak, kaya hindi na sila makatakas pa. Ang pangyayaring yun ay nasaksihan ni na Biboy at Pedring na kanina pa pala nakamasid. Nag-aantay ng pagkakataon kung kailan sila pwedeng sumalakay. Nang makita ni Pedring ang mga nangyari, ay naalala niya ang batang kinupkup ng mag-asawa. Ang batang yun ay pamangkin niya. Ang batang kinidnap 1 taon na ang nakararaan. Ngayon ay naalala na talaga niya ang babaeng may hawak sa bata. Siya ang babaeng kumuha sa batang yun. Napadpad sa kanilang baryo ang babaeng ito dahil sa paghahanap daw sa kanyang nawawalang anak. Humingi ng tubig na maiinom at nang pagbalik niya, dala ang tubig, ay wala na ang pamangkin niya. Tinangay na ng babaeng ito. Ngayon nga ay unti-unti nang lumalabas sa bata ang pagiging aswang niya. Kailangan niyang iligtas ang batang yon mula sa galit na mga tao sa baryo. Samantala, itinali na ng mga tao sa baryo ang mag-asawa, pati na rin ang batang aswang. Dahil sa higpit ng pagkakatali sa bata, ay malakas ang naging pag-iyak nito. Ang iyak na yon ay dumudurog sa puso ni Pedring, kaya hindi na siya nakatiis. Lumabas siya sa pinagtataguan niya. Pinigilan ang mga tao sa binabalak na pagsunog sa mag-anak. Wag! Wag niyo silang susunugin! At sino ka naman para pigilan kami? Ngayon lang kita nakita sa baryo namin. Taga rito ka ba? Hindi po. Sa kabilang bayan po ako naninirahan. Pakawalan niyo po ang bata. Pangako, hindi na po kayo magagambala pa. Basta pakawalan niyo lang po ang bata. Wala po siyang kasalanan. Pakiusap po. Pakawalan niyo po siya. Ako po ang sumalakay sa mga alagang hayop ni Mang Anton kagabi. Kung ganon, ikaw pala ang aswang na umatake kagabi. Dapat ka lang mamatay dahil baka hindi lang yan ang gawin mo sa susunod. Baka pati kami mga tao na ninirahan dito ay patayin mo. Hindi po mangyayari yun. Ang mga taong ito lamang ang may atraso sa akin. Kaya sila lamang ang may pananagutan sa amin. Ninakaw niya ang batang yan sa amin. Sabay turo sa mag-asawang nakatali ng mga oras na yon. Kaya po nakikiusap ako sa inyo, Kapitan. Ibalik niyo na po sa akin ang bata. Siya lamang po ang pakay ko. Walang mamamatay kung ibabalik niyo lang po siya ng maayos. Saglit na nag-isip ang kapitan. Hindi niya maaaring isaalang-alang ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. Kaya nagpasya siyang kalagan ang tali ng bata. Hinayaang makalapit si Pedring sa bata. Nang makalapit na ito, ay dahan-dahang binuhat ang bata. Pagkatapos ay naglakad papalayo sa mga tao.
Ngunit habang naglalakad siya papalayo, ay isang putok ng baril ang pumailan lang. Binaril siya ni Kapitan sa likod, ngunit dahil sa pagiging dugong aswang nito, hindi siya tinablan ng pangkaraniwang bala. Ibinaba muna niya ang bata sandali. Pinatakbo sa kinaroroonan ni Biboy na ng mga sandaling yon ay nakatago pa din sa mga puno na hindi kalayuan sa mga tao. Bumalik si Pedring sa kalipunan ng mga tao na iba na ang anyo. Naging mabalasik ang tingin nito hanggang sa unti-unting lumabas ang mga pakpak. Tuluyang nagbago ang anyo bilang isang napakalaking ibon. Lumipad ito sa mga ulo ng mga tao, sanhi para yumukod ang lahat at mapahiga. Isang lalaki ang kanyang dinagit sa pamamagitan ng kanyang mahahabang paa at matutulis na kuko. Inilipad niya yon ng mataas at pagkatapos ay mula doon ay dinukot nito ang kanyang puso. Malakas na pagsigaw ang pinakawalan ng lalaki. Lahat ng mga nakasaksi ay nahintakutan. Nang makuha ang puso at atay, ay pabagsak niya yung binitiwan. Pagbagsak sa lupa, ay nakita ng lahat ang wakwak na katawan ng lalaki. Wala nang lamang loob. Pagkatapos nun, ay bumaba sa lupa ang aswang na si Pedring. Traidor talaga kayong mga tao. Maayos ako nakipag-usap sa inyo, Kapitan. Ngunit sa pagtalikod ko, ay tinangka mo akong patayin. Yan ang ganti ko sa'yo. Pagkatapos nun, ay nagbalik na sa pagiging anyong tao si Pedring. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Biboy at ng batang sinagip niya kanina. Magkakasama silang umalis sa lugar na yon. Pagkaalis nila, ay nagsisihan ang mga tao sa baryo dahil sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan. Kasalanan yung mag-asawa kung bakit namatay ang isa nating kababaryo. Kayo may kasalanan, Kapitan, dahil tinangka niyo siyang patayin habang papaalis na. Hindi sana magkakaroon ng kaguluhan dito kung hindi nyo lang dinakaw ang batang yon. Kaya kayo mag-asawa ang dahilan kung bakit bumalik ang mga aswang dito. Kaya sa sandaling umatake na naman sila, ay kayo ang unang humarap sa kanila. Huwag kayo mag-alala, Kapitan. May medalyon po akong panlaban sa kanila. Ako mismo ang haharap sa kanila sa pagbabalik nila. Samantala, halos maiyak sa labis na tuwa ang mga magulang ni Pedring pagkakita sa apong nawalay sa kanila. Nagpasalamat siya dito sa pagkakaligtas sa bata at sa tiyak na kapahamakan. Si Biboy naman ay naguguluhan pa din na mga oras na yon. Sunod-sunod na malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Napansin naman yun ni Pedring, kaya nilapitan siya. Nakaupo nun si Biboy sa ugat ng malaking punong kahoy, malapit sa kanilang bahay. Malalim na naman ang iniisip mo, ah. Ano bang gumugulo sa'yo? Kuya, hindi din po pala ako pwede magpakita sa mga tao sa baryo. Papatayin din nila ako pag nalaman nila na isa akong aswang. Dahil kahit nga po ang pamangkin nyo na 4 na taong gulang pa lang hindi nila pinatawad. Kaya nga mananatili ka lang dito sa amin. Hindi na din naman iba ang turing namin sa'yo, kaya wala kang dapat alalahanin. Hindi lang naman po dahil dun, kuya. Hindi po ako sanay sa buhay ng pagiging aswang. Lahat po ng nararanasan ko ngayon ay bago lang po sa akin. Mas gusto ko po na normal lang ang buhay ko. Yung kahit palaboy po ko, normal na tao naman. Hindi po tulad ngayon. Kailangan pang magtago sa karamihan. Hayaan mo, Biboy. Hahanap tayo ng paraan para bumalik ka sa dati. Tutulungan kita. Talaga po, kuya? May paraan po ba para makabalik ako sa pagiging normal? Oo, meron. Pero mapanganib yun. May kinalaman yun sa tikbalang nakasama mo lagi. Sa ngayon, ay naririnig niya tayo. Kaya hindi pa natin maaaring isagawa. Maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Sa bahay naman ng mag-asawang Anton at Lisa, ay tahimik silang kumakain ng pananghalian. Malungkot ang kanilang muka. Si Lisa ay sunod-sunod ang buntong hininga, kaya hindi na nakatiis ang asawa nito. Ano ba, Lisa? Nasa harap tayo ng pagkain. Panay ang buntong hininga mo. Anton, hindi ko lang maiwasang isipin ng anak natin. Gumawa ka ng paraan para mabawi natin siya. Kahit na aswang ang batang yon, anak pa din natin siya.
Hindi natin siya anak, Lisa. Kaya tigilin mo na ang ilusyon mo para bawiin ang bata. Isa pa, hindi natin sila kaya. Malalakas ang mga aswang na yon. May mga kapangyarihan sila, Lisa. Kaya wala tayong laban sa kanila. Ibig bang sabihin, pababayaan na lang natin siya doon? Oo. Dahil ang tunay nating anak ang kailangan nating makumbinsi para bumalik sa atin. Si Marcos? Oo, Lisa. Tama ka. Si Marcos na kilala sa pangalang Biboy. Ano? Paano naging Biboy ang pangalan ng anak natin? Yun ang batang palaboy, di ba? Oo, siya nga, Lisa. Siya ang nawawala nating anak. Walang nakakaalam ng pangalan niya dahil hindi niya yun sinasabi sa iba. Kaya binigyan siya ng pangalan ng ibang tao at tinawag siyang Biboy. Hanggang sa makilala siya na Biboy na palaboy. Paano mo nalamang siya ang anak natin? Ikinuwento ni Anton ang mga nangyari nung pumunta siya sa kabundukan at kung paano niya natuklasan na siya ang kanilang anak. Sunod-sunod na patak ng luha ang umagos sa pisngi ni Lisa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang batang pinagsabihan niya ng masasakit na salita ay ang nawawalang anak pala nila. Dahil sa dungis ng batang yon, hindi man lang niya napansin ang pilat nito sa paa. Hanapin natin ang ating anak. Puntahan natin ang bundok na kinatitirikan ng bahay ng matanda. Hindi na siya doon nakatira. Umalis na siya sa lugar na yon. Saan natin siya hanapin ngayon, Anton? Sa kabundukan sa kabilang bayan. Kasama niya yung lalaki kagabi na kumuha sa batang inaalagaan natin. Ano? Naninirahan siya kasama ng mga aswang? Mas kailangan natin siya makuha. Baka mapahamak siya doon. Hindi natin alam kung saan ang lugar na yon, Lisa. At isa pa, baka patayin tayo ng mga aswang na nakatira doon. Pagbasta na lang tayong pumunta. Kung ganon, gamitin mo ang medalyon mo. Hanap natin ang anak natin. Sige na, Anton. Hindi na ako makapaghintay na mayakap siyang muli para makahingi ako ng tawad sa lahat ng masasamang ginawa ko sa kanya. Nagabihan ay gumawa ng isang altar si Anton. Inilagay niya yon malapit sa bintana sa silid nilang mag-asawa. Ipinatong sa pinakasentro ng altar ang medalyon. Pagkatapos ay unti-unti siyang umusal ng dasal. Pilit na hinahagit ng kanyang balintanaw ang kinaroroonan ng anak. Ngunit wala siyang makitang sagot. Kaya naman, nagtungo siya sa silid ng anak. Kinuha ang mga lumang damit nito. Pagkatapos ay ipinatong doon ang medalyon. Muling umusal ng dasal. Mahina hanggang papalakas ng papalakas. Naramdaman ni Anton ang paggalaw ng medalyon. Senyalis yon na malapit na niyang matunton ang kinaroroonan ng bata. Nang mga oras na yon, ay nagpapahid si Biboy ng langis sa buong katawan. Pagkatapos na makapagpahid ng langis, ay nag-iba ang anyo nito. Naging isang ganap na aswang ang bata. Nagpalit ito ng anyo bilang isang ibon tiktik na pumapatay ng mga hayop. Hindi kinaya ni Anton ang kanyang mga nasaksihan sa kanyang balintanaw, kaya nagmulat siya ng mata. Nagtataka siya kung bakit naging aswang ang anak niya, gayong wala naman silang dugong aswang. Bagamat ganun ang kalagayan ng anak, desidido pa rin siyang kunin ito. Kahit ano pa siya o sino pa siya, tanggap niya yon kasi anak nila si Biboy. Inilihim muna ni Anton sa asawa ang kanyang natuklasan dahil lalo lamang yung makakadagdag sa pagkabalisa ni Lisa. Alam ko na kung sa matatagpuan ng anak natin. Bukas ng umaga bago sumikat ang araw, ay pupuntahan ko siya. Sasama ako, Anton. Gusto ko na siyang makita. Hindi maaari. Mapanganib ang lugar na yun, Lisa. Mas makakakilos ako ng maayos kung ako lamang mag-isa. Dumito ka na lamang sa bahay natin. Basta, Anton, siguraduhin mo maililigtas mo ang anak natin. Oo, pinapangako ko sa'yo. Ililigtas ko siya mula sa piling ng mga aswang. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, ay lumakad na si Anton. Dala niya sa kanyang bag ang Biblia na minana pa niya sa kanyang ina at ang medalyong isinuot niya bago pa siya umalis ng bahay. Tinahak niya ang masukal na daan patungo sa kabundukan na itinuro ng kanyang medalyon.
Kapag nakakaramdam ng pagod, ay nagpapahinga siya sandali at saka muling magpapatuloy sa paglalakad. Isang buong araw siya naglakad, marating lamang ang lugar na yon. Maingat siyang nagtago sa mga matataas na halaman at damuhan upang walang makapansin sa kanya. Sa unang tingin ay isang normal na pamayanan lang yon sa kabundukan. Ngunit sa pagkagat ng dilim, unti-unting nagtitipon ang lahat sa isang altar. Sabay-sabay na nag-oorasyon. Pagkatapos na mag-orasyon, ay unti-unting nagbabago ang mga anyo nila. Nagiging malalaking ibon. Ang iba naman ay nagpapalit ng anyo bilang hayop. Ano pat lahat sila'y nakakatakot ng anyo. Sa kalipulan ng mga aswang, natanaw niya ang kanyang anak na si Biboy. Nakita mismo ng kanyang mga mata kung paanong nagpalit ng anyo ito bilang isang mabangis at nakakatakot na nilalang. Pati na ang tikbalang na nasa tabi ni Biboy ay kanya ding napansin. Kailangan ko makalapit sa aking anak. Malamang kung tamang nasa isip ko, may kinalaman ng tikbalang na yon sa pagiging aswang ng anak ko. Nakita ni Anton ang pagpasok ng bata sa isang bahay. Malapit lang yon sa kinaroroonan niya, kaya naisip niyang humingi ng tulong sa kanyang medalyon para makalapit siya dito. Hinawakan niya ang kanyang medalyon na nakasabit sa kanyang liig. Pagkatapos ay umusal siya ng orasyon at dasal. Habang nag-oorasyon ay lumiwanag ang buong katawan niya hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang paglaho ng kanyang buong katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng sandaling yun. Pagkamulat niya ay nasa silid na siya ng kinaroroonan ni Biboy. Nagulat pa ang bata pagkakita sa kanya. Ano pong ginagawa niyo dito? Hindi kayo maaaring magtagal sa lugar na to. Umalis na po kayo dito. Aalis lamang ako dito kung sasama ka sa akin, anak. Hindi po ako maaaring sumama sa inyo. Dahil ba galit ka pa rin sa amin ng nanay mo? Hindi mo pa rin ba kami napapatawad, anak? Totoo po. Masama pa din po ang loob ko sa inyo, ngunit hindi sapat na dahilan yun para umiwas po ako ng tuluyan sa inyo. Nung mga nakaraang araw, tinangka ko pong maghiganti sa inyo. Ginusto ko pong saktang kayo, pero hindi ko magawa. Kahit na galit po ako sa inyo, mahal ko pa din po kayo. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Pero hindi na po ako pwedeng sumama sa inyo ngayon. Dahil hindi na po ako isang normal na tao. Isa na po akong aswang. Paano ka naging aswang, anak? Isinalaysay niya sa kanyang ama ang nangyari. Labis naman ang sakit na naramdaman ni Anton para sa anak. Lalo niyang sinisi ang kanyang sarili, kundi dahil sa kanya, hindi magiging aswang ang anak niya. Kaya naman ngayon ay handa siyang tulungan ito. Alam niya ang lunas para mawala ang butil sa loob ng katawan ng bata. Ngunit mapanganib yun dahil maaaring buhay niya ang maging kapalit. Ngunit kahit ano paman ang kapalit nun, handa siyang ibigay, mabalik lamang sa normal ang kanyang anak. Kinuha niya ang Biblia na daladala niya. Inilapat niya ang mga kamay ng bata dito. Matindi ang liwanag na inilabas nito. Kasabay noon ay ang malakas na ihip ng hangin. Nakaramdam ng matinding sakit sa loob ng tiyan niya ang bata. Kaya gusto sana niyang bitiwan ang pagkakalapat ng kamay niya sa Biblia. Ngunit parang na-magnet ang mga kamay niya. Hindi yun maalis-alis kahit anong pilit niyang pagtanggal. Kasabay nun ay ang pag-usal ng dasal ni Anton. Napasigaw ng malakas ang bata dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Hanggang unti-unting lumakad ang butil patungo sa lalamunan niya. Usayong lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos na mailuwayon ng bata, biglang nawalan siya ng malay. Saka pahigang bumagsak sa lupa. Nagngit-ngit ang bagang ng tikbalang. Tinangka nitong kunin ang katawan ng bata, ngunit naging mabilis ang pagkilos ni Anton. Bitiwan mo, anak ko, tikbalang! Ako ang harapin mo! Pagkatapos nun ay itinutok ni Anton ang medalyon sa katawan ng tikbalang. Dahil doon ay hindi ito nakalapit sa kanya o maging sa batang si Biboy. Nagtatatalo nito ng dahil sa sakit, sanhi para yumanig ang lupa sa paligid. Samantala, narinig ng mga kasamahan ni Pedring ang pagsigaw ng bata, kaya agad silang pumunta roon. Nasaksihan nila ang lahat ng mga pangyayari.
maging ang pakikipaglaban ni Anton sa tikbalang. Dahil naman sa pagyanig ay nabitiwan ni Anton ang medalyon na hawak, dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng tikbalang na makalapit sa kanya. Ang mga aswang naman sa paligid ay umalulong na tila ba mga aso. Ilang hakbang na lang ang layo ng tikbalang kay Anton at sa anak niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nag-umpisang bumuga ng malakas na hangin ang tikbalang, dahilan para mahirapan si Anton na makuha muli ang kanyang medalyon. Sa pangyayaring yon ay biglang dumating si Pedring na nasa anyong malaking ibon. Sunod-sunod na pag-atake ang kanyang ginawa sa tikbalang hanggang sa mawalan ito ng balanse at tuluyang mabuwal sa lupa. Nang mabuwal ito sa lupa ay kinuha ni Anton ang butil na iniluwa ng bata. Ipinasok yun sa bibig ng tikbalang. Napasigaw ang tikbalang dahil sa sakit. Nagliwanag ang kanyang buong katawan hanggang sa tuluyang sumabog yun. Dahil sa malakas na pagsabog na yon, mas lalong lumalakas ang alulong ng mga aswang na naroroon. At dahil din sa malakas na pagsabog na yon, ay muling nagising si Biboy. Anak ko, ligtas ka na ngayon. Wala na ang tikbalang na nagbabantay sa'yo. Sumabog na ang buong katawan niya, kasama ang butil na binabantayan niya. Ito ang dahilan kung bakit maigpit ang pagbabantay nila sa butil. Dahil sa sandaling isa sa mga kauri nila ang makalunok nun, maglalaho sila at mamamatay. Kaya naman, tinitiyak nilang mananatili yun sa katawan ng isang tao upang manatili din silang ligtas sa tiyak na kamatayan. Salamat po, Itay. Salamat po ng marami. Hindi ka na aswang anak. Tao ka na ulit. Kaya maaari ka nang sumama sa akin pabalik sa bahay natin. Opo, Itay. Sasama po ako sa inyo. Pauwi sa bahay natin. Umiti si Anton sa anak. Pagkatapos ay bumaling kay Pedring na nasa anyong tao na ng mga oras na yon. Patawarin mo kami ng asawa ko sa pagkuha namin sa pamangkin mo. Nangulila lamang kami sa anak namin, kaya namin nagawa yun. Ngayong naibalik na din sa amin ng bata na ligtas. Kakalimutan na namin na nangyari. Isa pa, nakita ko kung paano niyo minahal ang pamangkin ko. Handa niyo siyang iligtas sa mga nais manakit sa kanya nung tinangka siyang sunugin ng mga tao sa baryo niyo. Minahal namin siya katulad ng isang tunay na anak. At malungkot man kami na mawalay siya sa amin, ngunit kailangan. Salamat din sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Minahal niyo din siya katulad ng isang tunay na pamilya. Mga aswang man kami, pero hindi kami masasama. Ni hindi kami pumapatay ng tao. Mga hayop na ligaw lamang ang aming kinakain at pinapatay. Salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagkupkup niyo sa anak ko. Biboy, mahirap man ang iyong pinagdaanan, ngunit masaya ko. Dahil isa ka ng ganap na tao ulit. Alagaan niyo po siya. Oo nga pala, kuya. Iiwan ko po sa inyo ang librong to. Biblia po ang tawag dito. Alam ko pong hindi kayo naniniwala dito pero malay nyo. Makatulong po ito para mabawasan ang sumpa ng pagiging aswang nyo po. At magkaroon pa po ng pagkakataon o himala upang magbago po ang pagkatao nyo. Malugod na tinanggap ni Pedring ang librong ibinigay sa kanya ni Biboy. Nang unang beses na buklatin niya ang mga pahina nito, ay masakit yon sa kanyang paningin. May kakaibang liwanag sa bawat pahina nito na hindi niya mawari. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay unti-unting lumilinaw sa kanyang mga mata ang bawat titik ng nakasulat dito. Sa patuloy na pagbabasa niya nito, nabawasan na din ang mga gabi-gabing nagbabago siya ng anyo bilang aswang. Kaya naman ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng Biblia. Dahil kahit papano ay napapanatag nito ang kalooban niya. Samantala, si Biboy naman ay masaya na sa piling ng kanyang totoong mga magulang. Natapos na ang mga araw na nag-iisa lamang siya. Todo asikaso naman si Lisa sa kanyang anak para makabawi siya sa lahat ng mga kasalanan niya at pagkukulang niya rito, maging sa mga sandaling nawalay sila sa isa't isa. Marami man tayong pagsubok na pagdaanan. May sandaling nag-iisa man tayo sa pagharap ng mga suliranin sa ating buhay. Laging magpapadala ang Panginoon ng mga taong tutulong at sasaklolo sa atin.
Sa huli, mananaig pa din ang kabutihan at pagpapatawad sa ating puso laban sa mga itinanim na kasamaan ng mga nasa kadiliman. Ngunit anuman ang mangyari, piliin nating maging mabuti sa lahat sa anumang pagkakataon. Dahil darating ang araw na babalik sa iyo ang lahat ng kabutihang itinanim mo sa iyong kapwa.